Okay, proceed tayo. So, ating unahin dito, wala pa nag-raise hand. So, dito tayo sa mga katanungan na nasa screen natin. Si Julian Casikas, Brother Jando, magkakasala ka ba kung ayaw mo nang tumulong sa mga taong paulit-ulit nang humihingi ng tulong? Feeling ko kasi parang inabuso na po ako. Tama po ba ang ginawa ko? Okay, Brother Angel. Naitanong na yan dati no? Yung mga may Hindi, isa tayo na galing sa ibang ngayon lang to lumabas, bro. hindi yan yung dating nag-live dito nagtanong ka ako galing sa ibang bansa din. Nagtanong Okay. parehong tanong ka ako na yun nga nagkakasala ba daw siya din dahil nga iniisip niya rin ganun. Medyo dilema sa atin lahat yan yung mga feeling natin na ano. Pero ang mahirap no, yun nga no, sabi ni sabi ng ating Panginoon Kristo no sa Mateo chapter 25 no, verse 1 hanggang the following verse sa paghukom no, pag sinabing ang pinagkaitan yung tulong no sa pinakamaliit na ito ay sa akin yung ginawa. Ang ano diyan kapatid, alam ko nakikinig ka ngayon no. Meron din naman nakalagay dun sa Second Thessalonica no, ano natin uli. Bro Jando, ibigay nga natin yung Second Thessalonica, no, ikukumpara uli natin yon kung saan tayo mag-ano diyan. Chapter 3 verse ano tayo, Bro Jando? Verse 9 to 10. Second Thessalonica, Bro Jando. Okay, Second Thessalonica chapter 3 verses 9 to 10, ang sabi ganito, ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Naku, ayaw magtrabaho, hindi dapat kumain. No, mayroon pa ibang saling yan. Tignan mo nga sa ibang saling yan. Ayaw dito, Sa ibang salin, so ating tingnan dito sa ang salita ng Diyos sa verse 10, ang sabi, nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Bigat yan, no? So, pakainin. Actually, dito sa akin, wag tulungan din eh, no? Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw gumawa o ayaw magtrabaho. Yung iba, sa ibang ano, sa mga taong tamad, no? Ayaw. Huwag daw pakainin, huwag tulungan. In other words. Ngayon, kapatid, ganito yung mangyayari dyan. Ang resulta, tinanong na rin yan sa isang taga ibang bansa din po, no? Si sister dati nagtanong yan doon. So, sabi ko nga na nasa sa atin na lang yan kasi ayaw natin dagdagan o bawasan ang sinabi ni Lord na kung ano man na ginawa niyo rito sa maliliit na to, pinagkaitan niyo rin sa akin. So, ikaw na ngayon, no? Ikaw na yung sabi nga rin na may kasabihan tayo, no? You cannot just give them fish. Teach them how to fish, no? Turuan mo rin sila kung paano mangisda. Hindi pwede bigyan ng isda. In other words, hindi mo pwede silang bigyan ng pera din. Kailangan turuan mo rin sila para magtrabaho, no? Para magkaroon ng pera. Pabigat yan kasi biblically kasi wala tayong nababasa talaga eh na wag na silang tulungan kasi sumosobra na sila. Yun ang punto rito eh, no? Yung sumosobra ng hingi ng tulong, mayroon bang talatang wag na natin tulungan? And that's the big question kasi rito. Yun ang titingnan natin. No, ngayon iba naman yung talagang ayaw magtrabaho, kapatid. Ikaw mag-analyze sa situation ng humihingi. Iba yung tamad talaga ayaw magtrabaho. Mayroon naman pong tao talaga na kahit gusto niya magtrabaho, hindi siya makapagtrabaho kasi may sakit siya o kaya maliit lang ang sweldo. Isipin po natin din, sabi ko nga dun sa ano, kung maliit lang ang sweldo nun, tapos may sakit pa yung asawa, may sakit pa yung anak, hindi po talaga kakayanin yon. So, hindi ko alam ang situation nyo, no? Kayo nga ngayon mag-analyze sa situation. Basta ang ibibigay lang natin dito, yung sinasabi mismo ng ating Panginoon Kristo, dahil sabi niya, doon tayo hahatulan eh. So, may mga case-to-case basis na naman yan, kagaya ng sinasabi nyo, hingi ng hingi, ganito, ganon.
parang ano na, umaabuso na yung iba ganito, ganun. Ang daming nating pwedeng sabihin din sa mga humingi. Totoo naman yun, minsan nakakasawa na rin, no, bilang tao. But, mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, no, kayo na mag-analyze dun kung talagang siya'y tamad lang. Meron naman talaga kapag binigyan mo, yung iba sinasyabu, sinusugal. Meron akong kilala talagang sabi, kapag daw binibigyan talaga, dumidiretso sa sugalan. Yung iba dumidiretso sa ano eh. Kung alam natin ng ganun, eh wag naman, di ba? Ang problema kasi hindi natin alam paano kung talagang kailangan niya. Okay, makinig po tayo. Paano kung talagang kailangan niya? Wala lang siya magawa. Malit lang ang sweldo niya, may sakit pa yung anak. Hindi kaya eh. So, ang sitwasyon kasi, ayaw natin mag-advise dito doon sa hindi natin nakikita yung mismong kabuuan ng istorya. Tayo na rin po, kayo na rin ang mag-imbestiga. Sino ba yung tinutulungan nyo? Siya ba ay talagang, abay, may bisyo na? Tamad ba talaga? Or, dalawang bagay. O kailangan na kailangan niya dahil kulang sa sweldo lang. Amen? Dalawang bagay. So, kailangan na kailangan ba niya dahil kulang ang sweldo niya? O talaga may bisyo lang o tamad lang? Eh, alam niyo na yun ang gagawin niyo, no? So, yun po yung sagot natin. Kayo, basta't ang sinabi natin pa yun sa Kristo, hahatulan tayo sa kanya salita pagdating ng araw. Sabi niya, kung ano ginawa niyo rito sa maliliit na taon to, ginawa niyo sa akin. In other words, lahat ng mga mahihirap ngayon sa atin, yung mga humingi ng tulong, eh, nagre-reflect yan kay Lord Jesus. Hindi natin alam, baka yung mga ganyang sitwasyon baka yun ay mapagsubok din sa atin. Tinetest ang faith natin. Tinetest yung patience natin. Tinetest tayo ni Lord. Di natin alam. Who knows? O kung talagang tamad lang yun, abuso lang talaga siya. Siya ano ba talaga? So, ang importante rito, yung salita ng Diyos, sabi niya, doon lang tayo magfo-focus po, no, mga kapatid. Ayoko naman sabihin, bigyan niya ng bigyan yan. Sugarol pala. O bigyan ng bigyan niya. Addict pala. Ayaw namin magsalita rito. Basta't sabi rito, ang pinakasagot natin diyan lagi, kayo nakakaalam ang sitwasyon, sino yung tinutulungan niyo bang taong yun, mag-imbestiga kayo, ano ba yung nangyayari sa kanya? Saan ba niya dinadala yung pera? Kasi baka nga naman, yung ulitin ko, baka kailangan niya talaga para sa anak niya, sa medicine niya o kung ano man. At ikaw ay maluwag-luwag lagi naman, every month maganda sweldo mo. No? So, nasa sayo kung kaya mo magbigay sa kanya dahil hindi naman niya kaya talaga dahil sa medicine lang o sa pagkain. So kayo na rin, no? Basta't ang sabi ng ating Panginoon Kristo, kung ano man ang ginawa niyo ran. Marami naman tinutulungan talaga, di ba? Marami nasa abroad, tinutulungan niya yung mga pamangkin niya. Tinutulungan, dire-diretso yun hanggang magtapos. Di ba? Yung iba hanggang makapagtapos siya, nagpapaaral sa mga pamangkin niya. O, di ba? May ganun hanggang magtapos. Ang tagal nun, ang tulong nun. So, yun po yung sagot natin, kayo na magpapasya. Basta sabi ni Jesus, kaya nga sabi doon sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 9 to 10, wag rin pakainin naman yung mga ayaw magtrabaho, yung mga tamad na yon. So, ibabalance natin yung sitwasyon ngayon yung case to case basis. Kung ano yung sitwasyon ng taong tinutulungan mo. Tamad ba lang ba talaga? Sugarol lang ba talaga? Lasenggo lang ba talaga at may bisyo lang kaya sa hingi ng hingi? So in that case kayo na po. But ang pinakaano lang natin dito, ang pinakasagot lang natin dito, sa sitwasyon nyo kayo mag-analyze. Sabi ni Jesus kung ano man ginawa nyo rito. No? Dito sa mga pinakahamak na to, ginawa nyo ito sa akin. Kung ano man ang mga reason out natin, kayo na mag-analyze. Tamad lang ba? Wag daw pakainin. Sabi ng Apostol Pablo, ibig sabihin, wag mong tulungan yung mga talaga mabisyo. Ngayon kung kailangan na kailangan ba talaga, tulungan natin yon. Talagang mahina ba sweldo, maliit, kailangan pang medicine, tulungan natin yon. Meron tayong choice dito, kapatid. Yun po, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. Ito na po tayo sa isa naman tanong naman. Ito ay from Noel Perez. Sabi niya, Hi bro Jando, ask ko lang kung mawawala ka ba sa state of grace kung bibili ka sa stock market or any other cryptocurrency or pupunta ka sa casino or tataya sa game of chance. Brother Angel, sa iyo yan.
Okay, basahin natin ang CCC 2413, bro. Ha? Catechism of the Catholic Church, Wait 2413. lang. Magbubukas muna ako kasi. Brother Romel, pwede ba maglabas ng CCC dyan? Naku, wala na naman si Brother Si Romel. Bro Junri yata, nandiyan yata. Brother Nasa Junre? ka ba ba, Bro Junri? Nakatulog na yata si Bro Junri. Hindi bro, ano natin bro? CCC bro, CCC. CCC? 2413. Oh, 2413, brother. 2413, CCC 2413, wait lang may sipon kasi ako. Maganda yan. Kasi pag may sipon ka, inhale ka ng inhale. Pero kalokohan mo dyan do wait lang Tumatawa siya pag Yes, nag-arthritis, bro. malungkot. pag, pag si siya ano lang, si arthritis, malungkot. Ito na. Ayan na, sige. Ito 408 pala to. 2413 no? Ito 413. Ayan ito. Games of chance, card games, etc. or wagers are not in themselves contrary to justice. They become morally acceptable when they deprive someone of what is necessary to provide for his needs and those of others. The passion for gambling risk becoming an enslavement. Unfair wagers and cheating at games constitute grave matter unless the damage inflicted is so slight that the one who suffers it cannot reasonably consider insignificant. Hello? Okay. Brother Angel. Okay, stay mo lang doon, bro. Si ano, taba na sa CCC, Brother Romel Bro, Palma Junri, kasi mahirapan si Brother Junri magbasa. Hindi, ano lang. Ay, yung basahin mo na. tatagalogin Nakaano na. Nabasa na niya. Ngayon, itatagalogin natin ngayon. So, game of chance yun yung gambling kasi, no? So, mapa cards, games, etc. Kasama na yan. Stock market, cryptocurrency, or wages are not, pansinin nyo, tatagalogin natin, are not in themselves contrary to the justice. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya masama, no? Kung yung lang ang sinasabi na magiging mo chance ka para maging masama. So sabi ng simbahan, hindi po siya masama. Pero ito, they become morally unacceptable. Hindi siya katanggap-tanggap morally when they deprive someone of what is necessary or provide to his needs. Ibig sabihin, kapag ka nadideprive, kapag ka ito nababaliwala na, no, yung mga necessary needs mo, naapektuhan na yung pagkain, pambili ng pambayad ng apartment, pambayad ng bahay, pambili ng pagkain sa school ng mga bata. Ayan yun. Pagka naapektuhan na daw, if what is necessary to provide these needs and those of others, the passion of gambling has becoming enslavement. So kapag daw nagkakapassion ka na ron at yun nga, nagiging addict ka na nagiging slave ka na, no? Nagiging addicted ka na sa sugal na yan, unfair wages man yan, cheating at games na, constitute grave matters. So magkakaroon siya ng epekto daw dun sa katulad nga sabi ko sa inyo dati, mayroon akong tita dati, auntie, kakasugal niya dati 20-20 lang yon, okay? Sa mga nakikinig, pa 20-20 nung una, maya-maya, naisanla na yung naibenta na yata yung bahay. Pati yung pag binagbenta, nawala na yata. So in other words, that constitute grave matters kapag naapektuhan na, no, yung malaking mga sitwasyon na dapat bayaran mo, na addict ka na, doon nagiging kasalanan. Okay, pag na-addict ka na. Ngayon, ang sagot dito, kapatid, if it is just a games of chance lang, bihira ka. Hindi naman apektado yung hindi naman naapektuhan yung pagkain nyo, pambayad nyo ng mga basic needs sa mga bata. Hindi siya kasalanan daw.
Okay, maliwanag yun. It doesn't, sabi niya, are not themselves contrary to justice. In other words, hindi naman siya nakaka-apekto dun sa ano mo, sobra mo lang yan, hindi naman daw siya bawal. Hindi ka katanggap-tanggap kapag na-addict ka na, yung oras mo nandun na, yung pera mong pambayad ng eskwelahan o pagkain nandun na, doon nagkakasala. Baka maisanla mo pa yung ano mo, bahay mo, ang daming ganyan. Doon nagkakasala, kapatid. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Brother Angel. Bro Jando, Oo. may pinapatanong pala dito nung ano pa to, nung linggo pa. Dalawa sila. Sabi ko, ngayon na lang sagutin kasi hindi ko nabasa yung mga tanong nila nung linggo. Paita ni si Ponay. Pasensya na po mga kapatid medyo pingot kaya ang ilong. Ano siya ngayon? Emotional siya ngayon, emotional. Galing kay Sister Mina San Diego, ito ang pinapatanong niya. Bro John Ray, question ko, if okay lang tong question ko, mas malaki po ba ang bilang ng mga mananampalataya ng INC compare sa mga Katoliko? Kasi sa issue po ngayon sa politics, parang may say po ang mga INC compare po sa mga Catholics. If okay po, yung question ko na sagutin, makikisuyo na lang po kung di po pwede. Tapos pahabol po, masulit po ba ang pagkakaisa ng mga kaanim ng INC kaysa sa mga Catholics? Salamat po sa pagsagot. Tinanong kasi ako ng nanay ko about dyan, di ko alam ang sagot kasi di ko alam ways ng mga INC. So bali dalawa yung tanong. Ang unang tanong, kung mas malaki po ba ang bilang ng mga mananampalataya ng INC kumpara sa mga Catholics? Kasi daw, sa issue daw ng politics ngayon, gawa nung, di ba, nagrally ang mga INC ngayon kasi hindi nila pinapa-impeach si Sara Duterte. So, yun ang unang question. Ang pangalawa, mas solid po ba ang pagkakaisa ng mga kaanib ng INC kaysa sa mga Catholics? Sino sagot dyan? Okay, ibigay niya kay Brother Wendell yan. Brother Wendell? Bro Angel muna. About politics to Brother Wendell? Sir, marunong yan si Bro Angel. Napakatalino niyan. Sige. Brother Angel, matalino ka raw. Matalino. Salamat sa Diyos. Hindi po kay Lord po yun. Ano ang tanong yan? Doon sa tandaan po natin na hindi totoo yun, yung sinabing solid, yung mga INC. Wala pong ano yun, wala pong katotohanan yun. Hindi totoo yun. Akala lang nila. Ano ibig sabihin ng ano ibig sabihin ng bro, ng hindi solid? Ano ibig sabihin nun? Yung Yung one vote buying nila, black vote, black vote doctrine Vote. na kung sino ang ikakampanya ng pamunuan nila, yun lang ang Yun iboboto ng lahat ng INC. iboboto, hindi yun Walang totoo. kontra doon. Wala na sa freedom of expression. Wala. Hindi totoo yan, Brother John Ray. Actually, Yes. Yun ang sinasabi ko, hindi yan totoo. Yung tanong kasi yun ang tanong eh. So sabihin mo hindi yan totoo at yun daw pananampalataya doon. parinig Sige, mo na ako, Bro Brother Jando. Angel. Eto, Sige, tinan nyo, ikaw pakinggan magano. ninyo. Sige. Lumabas sa exit polls ng SWS noong manalo sa Estrada. 81% ng mga miyembro ng INC ang bumoto para sa kanya. Samantalang noong 2004, nang suportahan ng INC si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 74% ng mga miyembro ang sumunod sa endorso ng iglesia. Halos 85% naman ng voting members ng INC ang bumoto kay Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 na suportado rin ng iglesia. Aminado si June, hindi sa lahat ng pagkakataon tugma sa pamunuan ang napipisil ng kaanib. Ang kung kasi ng relation namin, ang iniisip namin ang pagkakaisa. Pagkakaisa. Yun. So kahit na halimbawa yung nasa 10 balot,
Oo. Ito, mayroong dating kwanto, may kaso sa kwan. Ba't nakuha ng ano? Pero hindi na namin yung pinapansin. Yun. Yun, hindi lahat sumusunod. Hindi pala lahat. Rajando, Yes. naalala mo ba yung dating production director ko sa Morpheus Agot? Di po ba board member yon sa Misamis Occidental? Oo. Oh, si kasama Morpheus Agot, namin. oo. Oh, si dating board member Morpheus Agot. At nalaman na dahil tinitira kasi niya ang INC sa programa sa radyo, may inilabas na sulat si Iranio Manalo at nakarating pa doon sa Dipolog City, no, Oo. ang sulat na di dapat siyang iboboto. At nang nalaman ni dating board member Morpheus Agot yan, sa programa ko, pumasok siya, sabi niya, Rodwindil, may balita ako sa iyo. Naka-live kami doon. May balita ako sa iyo na may sulat daw galing kay Iranio Manalo, sabi ng relative ko na sundalo, na nakarating doon sa Dipolog na di daw ako ibubuto sa pagka-board member. Kaya sabi niya sa programa ko, ako'y nananawagan sa mga Iglesia ni Cristo, huwag ninyo akong iboto ha dahil mamamalasin ako, hindi kayo kumikilala na si Kristo Diyos. Ang resulta sa eleksyon, si board member Morpheus Agot nagiging number 1 na board member nun. Kaya nang napili siya ng board member number 1, siya ay dati kong production director. Kasunod si Nanding, nagiging production director pagkatapos ako. So, sabi ni, nang number 1 na si Morpheus Agot, sabi niya, pumasok na naman siya sa radio program ko, sabi niya, oh, kita mo, nanawagan tayo, huwag niyo akong iboto, o anong resulta? Number 1 ako ngayon. Oh, yun. Sa madaling salita, Brother Wendell, yung inendorso noon ng INC ng board member na katunggali ni Morpheus Agot, hindi nanalo. Di ko sure kung lahat ba di nanalo, pero posible may nanalo sa ini-endorso. Pero si Morpheus Agot, meron talagang deklarasyon galing kay Iranio noon na huwag siyang iboto at yung inilabas na sulat, nakaabot ba sa Dipolog City daw. Ito naman yung ating isa pang ebidensya dito na hindi lahat ng ini-endorso ng INC sa block voting is nananalo. Ito. Tuwing eleksyon, isa ang Iglesia ni Cristo sa karaniwang hinihinga ng basbas ng mga kandidato. Isa sa mga dahilan ang kanilang sistema ng block voting. Pero batay sa isang survey ng social weather stations, hindi 100% sumusunod ang mga miyembro sa endorso ng INC. Hindi rin lahat ng kanilang sinusuportahang kandidato nananalo. Hindi lahat ng sinusuportahang kandidato nananalo. Meron silang yung dating eleksyon dati kay Ferdinand Marcos, yung ibang INC bumoto kay Cory. Ito. Taong 1986, sinuportahan ng pamunuan ng INC sa snap elections si Nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Pero maraming miyembro ng INC ang bumoto kay dating Pangulong Cory Aquino. Yun. So, hindi lahat sumusunod. Okay. Yan yung ano ko, sinasabi ko nga kanina, no? Marami na experience na ganyan. Yung tinatawag nilang solid voting or block voting, hindi po yan nagkakatotoo, no? So, yun ang tanong niya huli. Yung una niyang tanong, Bro Junri, yung ano yata, no? Mas ano ba yung pananampalataya? Parang gano'n, Bro Junri? Hindi, sino daw mas marami ba daw ang INC kaysa sa Katoliko? Kasi sa politics kasi, mas maingay daw ang mga INC kaysa mga Katoliko. Yan ang tanong niya. Okay, para sa kaalaman ng lahat, no, ang Iglesia Katolika Romana po sa buong Pilipinas, no, natin sa buong mundo is 1.4 billion, no. But in the Philippines itself is we have like 120 million na tayo ngayon, dati 110 lang. No? We are 80 to 85% po ng Katoliko.
tandaan po natin na I mean sa mga Pilipino 85%. So 110 to 120 million, 85% mo doon ilan 'yon. So yung mga protestante noon nagkaka-divide na 'yon. So very small amount of ano lang po, no? Nung mga INC kung paramihan napakalayo po. Napakakonti ng INC sa Pilipinas ikumpara natin sa mga Katoliko. 85% po ng kaya nga tayo ang isa sa pinaka no tinatawag nating Catholic country, Christian Catholic country ang Pilipinas. So mas marami po talaga yung ano Katoliko. Kaya lang Katoliko hindi rin sila nagbo-block voting na ganyan o solid vote. Mayroon silang kanya-kanyang ano. Pero pagdating sa paramihan, wala pong hihigit sa sa Pilipinas, walang hihigit sa Katoliko po. Dahil 85% ng buong population ng buong Pilipinas ay Katoliko. Bro Junry? Maraming salamat sa mga sagot, kapatid. At dito naman kay Edward Brian Niminzo. Ano ang tanong niya, direkta kay Brother Jando. Bro, patanong lang po kay Brother Jando. Limitado kasi sa YouTube ang text. Laging sinasabi ni Father Darwin, lahat na nag-exorcist na kapag andyan na sila, nanginginig ang mga walking possess sa mga exorcist. Gaanong nanginginig? Tulad ba nung video ni Apostol Butike? Ganun ba kung manginig sila kapag nasa harap nila ang lingkod ng Diyos? Projando, sa'yo naka-address. Ay, hindi. Ito kasi based sa aking experience dati nung kami pa ay nandoon pa sa Loon, hanggang nandito na kami ngayon dito sa Valencia, based on my experience sa kasi sa kanila, is pag may possessed, tapos dyan si Father Darwin, masama yung makatitig. Unang-una nilang na ginagawa is masama silang tumitig, parang galit na konti na lang kulang, hambalusin na si Padre ng upuan. Parang galit sila, hindi naman nila alam kung bakit. Tapos pag nag-Latin na si Father Darwin, nagre-react yung ano nila, maingay, lalo na kapag pinatunog na yung exorcism bell. Yung exorcism bell, pinatunog yung exorcism bell, na ano sila, wait lang Michael, na ano sila, nagre-react sila, nag-ano sa kanilang tenga, tinatakpan nila ang kanilang tenga. Yung iba naman, biglang sisigaw ng malakas tapos higa. Yun. Pero yung ginig-ginig ng parang possess, yung ginagawa sa kay Butike, hindi ko maano yun kasi wala akong nakitang ganun dito. Nakita ko lang sila sumisigaw bigla. Biglang sumisigaw ng malakas, tapos higa, yun, tapos ganun. Sipa. Ganun. Pero yung nginig-nginig, iba yung nginig-nginig eh. Iba yung nginig-nginig, no? Sa sipa-sipa. Okay, yun ang masasabi ko doon. Yun sa Bukidnon naman, nung nandun kami sa Brother Wendell sa Bukidnon, habang natutok si Brother Wendell, naglalatin si Brother Wendell, Echi, Crochim, Domine, Fugitis, Parties, Adversary, yung isang babae doon, galit. Hindi niya alam ba't siya galit. Basta galit siya tumitig kay Brother Wendell, no? Galit na galit. Nang nilapitan ni Brother Wendell, diniliveras, ayun, sumigaw na. Yung iba naman, hindi nila alam, possess pala sila. Ang tawag namin doon, walking possess. May isang babae na member ng charismatic, hindi ko lang sabihin kung anong grupo ng charismatic kasi kilala yung charismatic group nila. Yung kapatid niya may anting-anting. So, dinala niya doon sa Loon at pinadeliverance niya. Si Father Darwin noon nagkaroon ng misa. So, ang naiwan doon sa kanyang kapatid, ako, si Nanay Ile at saka si Brother Edgar Laugan. Bago umalis si Brother Darwin, sinabi niya si Brother Edgar na na i-deliverance muna yung dumating na na kapatid nung charismatic member. Yung kapatid niyang may anting-anting lalaki, yung charismatic member babae. Kaso nga lang, habang nagpa-parameter of protection pa si Brother Edgar Laugan, ano yung parameter of protection? Kukuha ka ng Holy Success Water, sprinkle mo, in the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this room. Yung charismatic member ang nagre-react. Sabi ko kay Brother Edgar, Ninong, unahin mo yung babae. Sabi ko sa kanya, kasi ako nag-edit ako ng mga oras, nag-edit ako kasi di naman ako sumasali na nung dumating na si Brother Edgar, di na ako sumasali sa deliverance. Dati nung wala pa si Brother Edgar wala ko ibang choice kundi mag-deliverance. Ngayong dumating na si Brother Edgar,
Pag may pasyente na dumarating, ibibigay ko kay Melchor Villacorta o kay Lulot Patentes o kaya kay Brother Edgar. Ako, iiwas na ako diyan kasi meron akong putol-putol inaasikaso. Nang napansin ko, nagpaparamit ng protection pa si Brother Edgar, yung babaeng charismatic member nag-react na. Sabi ko kay Brother Edgar, Ninong, unahin mo yung ano, yung babae. Nang inuna yung babae, grabe, 19 lahat ng espiritong nasa loob niya. 19. Ayun, nag-react na, ingay-ingay, how's you, gumaganon-ganon na. Nung dumating si Father Darwin, dineliver si Father Darwin, iniisa-isang palabasin lahat ng mga espiritu, naging okay na siya. At yung kapatid niya na may anting-anting, isa sa mga humawak sa kanya kasi baka kung ano-anong masipa niya kasi Nanay Ili natamaan na nga sa hita ng sipa-sipa niya, no? Ngayon, di niya alam siya pala yung possess. O yung kapatid niya na deliverance, wala namang reaction. Pero siya yung yung matindi talaga reaction. Ang tawag namin doon, walking possessed. Di nila alam na possessed sila. Iba naman, pinakitaan daw siya ng anghel. Yung babae, taga Lila. Ayaw ko na sabihin ko ano pangalan niya. Habang dinala siya ni Brother Eugene, pinakausap kay Father Darwin, nagkwento siya kasi pag siya nagkwento sa kanilang pamilya, ayaw siya pakinggan. So doon siya kay Father Darwin nagsalita. Tapos Father Darwin sabi niya, maghugas ka muna ng kamay. Pero yung binuhos ni Father Darwin sa kanyang kamay, yung exercise water, di niya alam. Sige, hugas ka muna ng kamay. Pahugas ka, gumagano siya, oh. Teka, mainit mo siya, hindi siya gumanon. Pag sabi niya mainit, ayun na, nag-react na. Walking possess, divine possession, lahat yan, puro demonic yan. Okay, Bro yan ang Jando. masasabi ko doon. Si Bro Romer, parang makasagot siya, padagdag, baka may dadagdag siya. ati padagdag Hindi kay pa Brother Romer. sagot, oo. Si Brother Romer, dagdagan mo Brother Romer para mas talaga ma-elaborate yung yung punto ng katanungan. Okay, yung ano bro, yung sabi na nangingisay or nanginginig dun sa sabi niya na pastor na butike, hindi man ganun yun bro. Pastor Butiki, kilala mo si Pastor Butiki? O si ano yun, yung apostle na pakilala na apostle. Apostle Carillo. Si Pastor Butiki. Hindi man yun bro, kasi kahit na doon sa ano nga, yung mga ganyan na sinasampal na sana yun kapag nagsisimula na silang mag-deliverance, yung kagaya doon sa Sagbayan, yung sinapak yung yung pastora nung nag-deliverance. Hindi naman gano'n. Kapag sa amin, sabi naman, hindi naman sila, merong isa doon sa Cebu, yung yon parang yata yun, Spanish. Kasi hindi ko alam na meron na siyang pala siya, walking possess. Tapos nakaano siya yung nagputok doon sa Cebu. Nandun siya nagtatanong siya doon sa mga kasama natin sa team about kay Padre, yung pwede ba siya makisingit na magpa-deliverance. Hindi ko alam kasi pagka punta ko doon, kasi dumaan ako kumilapon. Hindi ko alam, nagtaka siya, bakit sabi niya, ako bro, parang magnet ba na nagbabounce siya ba? Tapos sabi niya, ayaw kong tumitig kasi nakakwintas kasi ito itong relic. Kasi sabi niya, ayaw kong tumingin diyan sa relic mo bro. Parang parang mahihimatay ako. Yun lang sabi niya. Tapos nung pumunta na kami ng Karkar, sumunod pala siya. Ganun din kapag lalapit siya sa amin, kahit sa mga deliverance minister, hindi siya nanginginig. Pero para siyang mahimatay, parang nagpapawis, tapos hindi siya aligaga yung niya, yung pakiramdam niya, tapos hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi siya komportable talaga na makitabi sa amin. Kaya dinala ko siya kay Padre Darwin nung diniliberan siya ng pare doon sa Karkar, doon nasimula na siyang magsigaw-sigaw. So ganoon bro, merong mga ganyan. Kahit na sa mga sacramentals nagre-react yung mga demonyo. Hindi naman natin matumbok kung ano ang mga ranking nila, pero kapag may mga sacred yung mga relics, kapag gano'n nangingisay, yung iba nagba-bounce, hindi natin Tapos yung sa mga pastor at pastor, wala lang, drama lang naman yun bro. Drama lang naman yun.
Tapos yung iba na hindi naman ano, yung mga walking possess, hindi nila alam na possess sila, nagsisimula silang mga ano, manginig kapagka ano, kapagka nagsisimula na po ng diagnostic prayer yung deliverance. Yung iba sumisigaw, kakagaling lang yung dito ko nakagat ng possess. Lumutang din yun eh. Ang mga possess kasi, kapagka meron silang demonyo, kapagka meron silang katabi na mga ano, katabi na mga makasalanan, yun, nagsisimula na silang nagsisimula din silang mag-react. Yung mga ganun. Yung sa Office of Exorcism, merong isa doon, bata, hindi na siya, ano na siya, yung okay na sana. Pero nung nakatabi niya, yung mga albularyo at saka yung mga walang kumpisal, walang kasal, napupusa sila bro, para silang para doon sila kumukuha ng lakas. Kasi pagka nakatungtong sila doon sa sa banal na lugar, for example doon sa Office of Exorcism, talaga sila, hindi talaga sila mapakali. Pero pagka may lumapit sa kanila na walang kasal at saka may mga albularyo ganyan, doon sila kumukuha ng lakas, sumisigaw sila, nagwa-wild sila. Tapos pagka nilayo natin sila doon sa mga sa mga occult people, pagka ilayo natin sila, na himamasmasa, okay naman sila, hindi naman sila nagwa-wild. So meron ganun bro, hindi natin talaga matutumbok. Pero yung yung isa, nag-ano sa kanya, yung humawak sa kanya, walang kumpisal, grabe, lumutang na Lumutang, muntik na nga ang makagat yung mukha ko din, yung sa bata. Tapos na ang iba nakahawak doon sa paa, tapos ako doon sa katawan niya, nabitawan ko kasi sobrang niyang wild. Nung nabitawan ko, nakalutang. Tapos yung iba nandun sa paa lang nakahawak. Sabi ko, grabe talaga yung mag-absorb sila sa mga albularyo at saka yung mga walang kumpisal. Doon sila kumukuha ng lakas doon sa kanila, yung sa mga makasalanan. Kaya po pala, kapag ganun, kapag yung meron tayong mga possess, tapos nakalapit sila ng occult people, doon nagre-react sila bro. Nagre-react sila kasi yung mga demonyo gusto na makipaghalubilo sila para maka-charge sila, makakuha sila ng lakas doon mismo sa mga makasalanan na yun. Kahit na dito doon sa yung na-terminate namin, may dalawa kaming na-terminate. Kapag may nakakita sila ng mga albularyo, nagsisimula na silang mag-react. Nagwa-wild na sila. Meron yung isa doon, nagsabi sa kina, I smell sinners. Magaganon talaga siya, I smell sinners. Tinuturo talaga yan. Tinuturo talaga yung mga tapos nire-reveal nila yung mga kasalanan, yung tinatawag natin na mga absorbent. So nire-reveal, tapos tumatawa sila, sabi nila na gustong-gusto kita kasi ganyan i-reveal yung mga kasalanan. So yun bro, yun kalimitan sa mga makasalanan talaga sila nang nagaganyan. Pero kay Padre, merong iba nagwa-wild na talaga. Halos parehas lang Nagwa-wild, tapos iba yung sa kanilang nagwa-wild kasi galit na galit sila mismo kay Padre. Ganon, kapag nagsalita na simula si Padre, galit na galit sila kapag yung mga bell nagsisimula na silang mag-react, mga ganyan. So halos parehas bro, yung sa mga sa mga albularyo na lumalapit sila sa kanila, nagre-react sila doon sa mga din. Kasi yung pag-react nila doon sa albularyo, kumukuha na pala sila ng lakas. So natutuwa yung mga demonyo din sa kanila. So yun bro, Jando, back to you. Okay, Brother Romer, meron pa tanong dito, Brother Romer. Bro, Romer. Pahabol lang muna to. Bro Jando, wait lang bro. Bro Romer, bro. Binigyan kasi ako ng rosaryo ba? Nung nakaraan. Ibabalik ko sana kasi mabilis maglakad yung kasama ko sa trabaho na napulot niya siguro to. Bro, natakot naman akong itapon kasi baka kasi magasala ako ng sacrilege. Pero ito yung cross bro. Ito yung cross niya. Ay, wait, palaki ko. Ito yung cross niya. Normal naman. Pero meron kasi siyang meron siyang parang nilagyan ng ng parang cover na silver.
Okay lang yan, bro. Okay lang ba? Pero Oo. pagdating kasi dito, dalawa lang. Ay, naputol yata. Nahati yan, bro. Alam ka, nabasag pa yung isa, na Oo, Vince. nabasag yan. Nahati yan. Kaya pala, ano na lang, bro. Dispose mo na lang yan. Nabasag. Ngayon lang nabasag yung isa, dalawa lang yung dito, tapos nabasag pa yung isa. Tapos ang pinagtataka ko kasi yung yung ito niya, yung Mary. Oo. Normal naman siya na Mary. Yan, tingnan mo. Mary, ano lang naman siya. Yung parang... Oo. Pero ang nakalagay, BD. Anong ibig sabihin ng BD, bro? BD? Oh. Hindi ko alam kung anong meaning BD. Dito ako nagdadalawang isip kasi ano ba ibig sabihin ng BD? Bakit BD? Ayan yan, ang niya, ang initial niya is BD. Mm. Sabi ko ano yan, Virgin Mary. Hindi naman Virgin Mary kasi marong grammar naman, Virgin, arong spelling naman, Virgin. Dapat V. Ano ang ibig sabihin ng BD? Tapos yung likod niya ito. Ayo sa Vatican. O sa Vatican na yung side ng ng okay lang to. Pero itapon ko na lang to, bro. Kasi dalawa lang. Ngayon, dalawa na lang talaga sila. Sira. Ha? Ilibing mo na lang. Libing ko na lang. Okay, sige. Agad-agad ko na lang ilibing, bro. Pwede man. Ilibing mo na. Okay, masalamat. Nag-alala ako kasi nga, nang binigay sa akin, natatakot din ako kasi rosary eh. Oo. Diba sabi ko, ang iniisip ko lang kung ano kaya to, satanic ba to? Or Pero meron din bro na hindi satanic pero may curse na yung mga curse objects, mga ganun. Akala mo, okay, so wala na akong ipapanalangin, bro. Ilibing ko na lang agad. ilibing mo lang bro. Okay, salamat, bro. Salamat. Okay, Brother Jando? Okay. Ha! Ito. Merong dito sa sa atin sa WhatsApp. Yan, sa WhatsApp. Kasi sabi niya kasi dito sa WhatsApp kasi is, hello po, nag-post po kapatid ko sa story niya. Ano po ito? Di ko maunawaan. Ayan. Ito, Brother Romer, ano daw ito? Wala, hindi ko maano bro. Ego, mga Parang Latin yan. mapyata ng lolo niya, Bro Romer, na pag na-decode mo yan, matatagpuan mo yata yung kayamanan. Yung Golden Treasure. Yan. Sa ano yan? Golden Albularyo Treasure. yan. Ha? Sa albularyo yan. Nasa albularyo, so contaminated. Ayun. Paano yan bro? I-dispose niya yan, i-break niya. Meron mang prayer dyan sa disposal. Mga Ayun. occult objects. So, i-break daw, sabi ni Brother Romer, kasi yan ay Okay, meron pa dito. Ito naman, from Chuchoy. Sabi niya, Brother JD, mga kapuntos, ask lang ko if mag-incense na abay prayer while doing it. If pwede mangutana og unsa? Pakisagot, Brother Romer, sa'yo yan. So kapag ganyan, merong mga prayers niyan. Pero sa kapag nagdi-deliverance, wala naman talaga po na yung prayer na talaga na para doon. Kapag nagsisimula ka na po na pagkatapos ninyo po sa protection prayer, tapos nagsisimula na kayo na mag-break doon sa lugar talaga. Po kayo, mag-incense po kayo, kasama na po 'yan. Kasama na po 'yan doon sa pagdi-deliverance natin. So mas maigi po na mag-deliverance kayo habang nag-i-incense. Kasi ang mga demonyo takot na takot nga po sa incense, kagaya doon sa Book of Tobit, yung ginawa ni Tobias ba yan? Ni Tobias na nag-incense siya nung atay ng isda. Pero ang dami din na occult practices ngayon na sinusunod nila. Yung kay Tobit, hindi po pwede. Nasundin po natin yun. Meron talaga na incense na yung inapprove po talaga ng simbahan. Kasi kalimitan ng mga insenso ngayon, hinahaluan nila ng kamanyan. Yung kamanyan po, ang kamanyan, galing po yan sa mga kuweba. Kinukuha po nila yan para yung lumot na nakadikit dun sa mga bato, itim po yan.
tapos kinukuha yan ng mga albularyo, tsaka hinahalo nila sa mga incense, mabango yan. Kaso lang, occult po siya. Occult na pamamaraan kasi kaya nga doon yung mga abya nila, yun ang pinapakuha nila kasi mas mabango na babanguhan yung mga demonyo sa mga kamanyan. So yun po ang iwasan natin. Pero doon sa prayer na sinabi mo na intended talaga sa incense, mag-deliverance po kayo. Yun po, mag-deliverance tapos magsimula na kayong mag-incense. Mas maganda po yun na pamamaraan. So kung wala po talagang meron man yan, may nakapost na po yata, nakalimutan ko kung hindi ko talaga mahalungkat. Pero kung mag-incense kayo, kung hindi kayo magdi-deliverance, yung Our Father, yung Hail Mary, yung Glory Be. Kasi minsan sa atin kasi yung natin, yung pagan disposition, magsasabi tayo hindi kung Hail Mary at saka Our Father kasi mas malakas talaga yung yung prayer doon sa incense. Hindi po ganoon. Kasi yung lahat po ng prayer natin is effective po. Wala pong mahina, wala pong malakas. Doon lang po yan sa occult, mga occult people. Yung mga occult people po natin, yung mga albularyo, meron po sila mga prayer na malakas, meron pong prayer na mahina, meron pong prayer talaga na mga ganito, ganyan. So yan, bawal po sa atin yan. Bawal po sa atin yung mga pamahiin natin o yung sa magical thinking po natin about sa prayer. So ayaw natin mag-pray ng Hail Mary kasi mahina lang. Bakit yung talaga, yung Latin talaga yung prayer. Hindi po yan pwede ha. Paalala doon sa ating mga sa kapwa Katoliko, bawal po talaga na itong Latin talaga kasi malakas to, itong Bisaya or itong Tagalog or itong mahina lang yan. So itong Latin talaga, bawal po yan. Tatawanan ka po ng demonyo yan. Hindi po yan pwede kasi yan, pagan disposition. So gamitin po natin yung mga prayers natin with devotion. Yun po ang pinaka-importante. With devotion po, with great love, with yung basta nasa yung state of grace, yung sanctifying grace. Once na nandun po kayo, na intact po yun sa buhay ninyo, effective po talaga yung prayers ninyo. Yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you, Brother Romer. At dahil napansin ko 10:20 na pala dito, no? So, pasalamat na tayo dahil napasok sa oras. Ating unahin sa pagbigay pasalamat, Brother Aljan Bagatnan. Brother Aljan. Brother Aljan. 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 Wala talaga. Brother Romel Palma naman. Brother Romel Palma, ikaw muna pasalamat, bro. Brother Romel. Brother Romel. Teka. Nagsialisan na sila. Wait lang ha. Double check ko lang muna ha. Wala na si Romel. Teka, may tumatawag. Okay. Wait lang. Hello. Hello, Hello, bro. Oh, hello. Bro Jondo. Oh, yes. Magtatanong lang po ako kay Brother Romer. Romer, okay, go ahead. Brother Romer, hindi narinig po ba niya ako? Yes, narinig ka, bro. Kasi dito ako sa WhatsApp. Okay. Narinig ka, bro. Kasi na-picture. Itong katanungan ko, Brother Romer. Kasi napanood ko sa kay Julius Babaw, yung tungkol kay Redford White. Okay. Kasi nagpatayo siya ng simbahan na galing sa, kasi yung asawa ni Redford White pala ay faith healer. Tapos nagpatayo ng simbahan na parang shrine. Qualified ba yun? Kasi may mga nag-ano ng pare. Di ba faith healer yun? Bawal sa atin yun. Yung ganyan. Okay. Yun lang po ang tanong ko. Okay. Meron man po talaga dito, kahit na hindi, marami na po bro na mga faith healer ang nagmamay-ari sa mismo na lugar. Tapos sila talaga ang nagpapagawa. Pero meron talagang iba po na talaga yung kinikilala talaga ng mga obispo sa diocese mismo. Kasi kapag ka nagpagawa ka po ng anong tawag niyan, yung mga chapels, once na dinonate mo yan,
private ba, kaya nire-recognize po yan ng diocese. Pero pagka hindi mo yan dinonate, hindi yan mimisahan po ata. Yung sa kalimitan, hindi po namimisahan. O kapag ka ganun bro, kapag ka yung mismo na lugar, pagka na ano po nila yan, for example, purify, yung ibig sabihin na deliverance, maano po yan bro, mawawala po yung contamination, for example, kasi ang mga nagmamay-ari po kasi is faith healer. So meron nga dito sa Bukidnon, marami na po yan, yung mga kapilya, minimisahan po yan ng mismo na obispo nga, pare nga, pero merong iba na nagre-react. Kasi bakit man po, sabi nila mabigat yung pakiramdam nila kasi nakalibing mismo doon sa mismo na simbahan, yung open ang third eye ng isang tao. Kasi meron tayong tinatawag bro na local infestation. So yung local infestation yung personal infestation, yung ang nag-aano talaga yan, ang nagdadala talaga ng infestation, yung mismo na tao. For example, yung mga possessed. For example, yung mga nasa mortal sin. For example, yung mga oppressed by the devil, mga ganyan, open yung mga third eye. So sila mismo ang nagdadala sa mismo na lugar na contamination. So yan po, kapag nagsimulan po yan ng mga obispo na magmisa sila, kaya nga po, yan pro, pinaka-importante yung misa. Kapag nagmisa sila sa mismong lugar, yung contamination talaga yan, mawawala yan. Kapag yun ang ginagawa ni Padre Darwin din. Yung mga bahay na contaminated, doon lang po sa Valencia. Kapag nagmisahan nila, nawawala po talaga yung yung stronghold ng mga demonyo at dinideliverance niya. Ang pinaka lang po natin, bro, yung pinaka essence lang po natin dito is yung basta approve po ng local bishop po sa mismo na lugar kung saan sila, tapos minimisahan po, wala pong problema po. Oo, ang lang po pala. kapag hindi po talaga Kasi natakot. Naguluhan ako, brother, kasi ang unang istorya, lumapit si Redford kasi may problema yung mata niya, malabo, tapos lumapit siya sa manggagamot, faith healer. Yun ang napangasawa niya mismo eh. Tapos may vision daw na magpatayo ng ganito, chapel, hanggang nagtulungan sila, nagpagawa na ng Santo Niño, yung shrine nila. Tapos sila mga rin, alaga. Tapos yun nga, nagkasakit si Redford White. Baka sabi ko may connection to. Nagkasakit siya ng cancer, tapos namatay maaga. Kung may mga ganyan na dahil po pero sa... inaalaw naman na may nagsisimba doon, ay mga bishop o mga pare na inimbitahan doon sa shrine na yun. Siguro, ni-recognize na o inayos. Basta na-recognize bro. Basta... Yan po, yan po yung katanungan. Okay. Hello? Okay bro. So kapag ganun bro, na na-recognize ng mga obispo, sila na po ang bahala doon. Bro, narinig mo bro? Choppy yung choppy. So kapag ganun bro, na-recognize naman ng mga obispo, wala pong problema yan as long as recognize po talaga. Basta yung meron talaga na mga lugar na for example, yung hindi approved ng simbahan yung title. O yung title na hindi approved baga, for example, lang tayo sa mga nanonood ngayon, hindi man to yung sa simala mismo, may yung approved naman yung sa local na obispo, yung sa simala, pero yung title kasi, yung for example, Our Lady of Lindugon, hindi naman po approved kasi hindi naman nagpakita si Mama Mary doon mismo kasi inaano nila yung apparition mismo ng mahal na birhen, doon talaga pinapangalan doon sa kanila. For example, Our Lady of Fatima, doon napakita ang mahal na birhen doon sa Fatima. So legit po yun, na-approve yun ng simbahan. Pero sa mga ganon, yung Our Lady of Tagtaran, Our Lady of Basakan, at kung saan nagpapakita, yun po ang iwasan natin. Yung mga hindi po talaga aprobado ng simbahan ng mga titles. Kasi ang dami ngayon na mga simbahan na hindi po talaga aprobado ng mismo na local
bishop, sa diocese mismo, yun po ang iwasan natin. Kasi nagmamay-ari po kalimitan is mga open yung third eye, mga albularyo, mga faith healer. Tapos meron nga iba, hindi alam din ng pare, nagmimisa siya doon. Meron nga dito sa Bukidnon na mga ano sila, akala mo yung mga madre kasi nakaputi, akala mo yung mga brother kasi naka-white. Pero pagdating mo sa kanila, namisahan ka ng kasamang pare namin. So sinabihan ko siya nga, Father, delikado po yun kasi sabi nila doon sa banda na gilid, daanan daw yun ng mga ano, yung sa mismo na site nila, daanan daw yun ng mga kaluluwa na ligaw at nakakapasok dun sa langit. Tapos meron pang iba na pinapasukan sila ng mga anghel, pinapasukan sila ng Diyos Ama, yung mga medium nga pinapasukan sila ng Mama Mary. So kahit na namisahan din bro, yung mismo na lugar, dahil po sa kanilang contamination, yun po, kontaminado po din sila. Merong ganyan, hindi mo talaga mare-recognize talaga yung mismo na lugar once na hindi mo alam talaga yung background mismo ng isang lugar. Nagiging contaminated kahit namisahan pa paulit-ulit kasi yung ano mismo, yung mga occult people mismo ang yung nagdadala ng infestation mismo sa isang lugar. So yun bro. Hello bro. Bro Jando, Hello bro. Nurse Rolly. narinig niya. So, nakikinig ako. Ngayon, break time ko. Tapos na sa work. Oo. Nakikinig ako. At ako po ay Catholic. Tapos na-convert pa ako sa pagka-Catholic. Araw-araw nagro-rosary na kami dahil sa punto por punto. Nakita mo yung ano bro, Brother nalaman mo Jando, yung doon sa Si grotto Brother ng Angel, pinapakinggan ko palagi. Taga-subaybay po ako sa inyo. Alam mo yung Dito sa grotto Aralad po sa ako. ano bro? Alam mo yung grotto sa Bulacan? Okay. Gruto sa Bulacan. Oo, parang Ay, nabawi. hindi po. Taga Santa Maria, Laguna po ako. Santa Maria Laguna. Laguna. Kasi parang nabawi na yata yun ng Katoliko. Pinupuntahan din yan ng mga tao Oo. kapag tuwing Semana Santa, parang nabawi Ganun na ng Katoliko, si dinonate. Yan, pwede na puntahan. Yung mga ganun na lugar, basta na-approve. Ganun pala. Pag na-approve, wala nang problema. Ano na yun. Parang na deliverance na yung lugar. Oo, Sa- At saka, Bro Romer, Ay, tsaka bro. inaano yan ng chrism oil ng mga obispo. Oo, Oo. naano yan. Inaaso ng chrism oil yan, brother, kaya hindi Kinukonsentrate. uubra yung mga kung ano man ang infestation naman. Pagka inilagyan ng chrism oil, kaya nagiging holy na yung place. Pinapahira ng chrism oil ng mga bishop kapatid. Bago, yun ang sign na approve na yun. Bago nila gamitin sa misa, kapatid. Okay po. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng punto por punto. Sige po, maraming salamat. Salamat. Okay, thank you doon kay brother Nurse Rolio. Maraming salamat bro sa iyo. June roll. Okay. So, at po ituloy po ating pasalamat at ibigay muna kay brother Romer Gutual. Brother Romer. Okay, sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming salamat po. At unang-una po, ang pasalamat po natin sa Diyos at sa mahal na ina na dahil po dito, ang dami na pong bumalik sa doktrina ng simbahan at sa mismong inang simbahan ng Katoliko. So God bless po sa inyong lahat at Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, nawala na si brother Romel Palma at si Aljan. Pati na ibigyan naman ngayon kay brother Wendell naman sa kanya pasalamat, brother Wendell. Okay, so sa mga kasama natin dito, maraming salamat. Ipaabot ko din ang pagpasalamat sa CFD Tagbilaran, nila ni Bro Kaloy, sa team nila ni Bro Jando sa pag-live, at Father Darwin, at sa mga kapatid nating Muslim sa successful na talakayan. Maraming salamat po. Viva Cristo Rey. Okay, thank you sa brother Wendell. Ito naman ibigay naman ngayon kay brother John Ray naman sa kanya pasalamat, brother John Ray. Yes, salamat Brother Jando. Hindi maganda yung pakiramdam natin mga kapatid.
Lamig na kasi dito, ang lamig. Tinamaan ako ng sipon, no? May snow ba dyan, Brother Junre? Nung nakarang linggo nag-snow ang kapal. Pero this week wala. Mga November na siguro yan. November, mga January na yan mag-snow. Dati, Masarap ipasalubong ang snow, no? ha? Masarap ipasalubong ang snow para makikita namin yung actual na snow. Bumalik ka na lang ng ice crusher, bro. I-ice crush mo tapos padulas mo sa bubong. Para ganun din naman, parang ganun din ang forma. Nung una ko dito, gusto ko yung snow kasi ang ganda tingnan puting-puti yung daan. Ang ganda. Siyempre wala sa Pilipinas. Nung kinatagalan na, mabubuhisit ka na sa sa snow eh. Ang lamig. Ultimo ilong mo hindi mo maramdaman. May ilong pa ba ako? Sobrang lamig talaga. Ganun ba yan? Ilong mo di mo na maramdaman? Syempre mamamanhid, pati tenga, labi, lahat yan sa lamig, sobrang lamig. Mamamanhid yan. Ganun ba yun? Ganun yun. Yung mga Koreano nga minsan din lalo na yung sipon nila tumutulo na. Tapos nagigilo pa minsan. Yan, so mga kapatid, please pray for me, no, na sana ano na itong, kasi ang dami kong schedule, grabe. Ang daming schedule po, may sa Webes, ako ang presentation ko. Sa Biyernes naman, mayroon nag-invite sa akin, isang grupo ng mga sila tawag, parang BEC group yata, tapos ako ang kinuha nila na magba-Bible sharer sa Biyernes. And then pagdating ng Sabado, tapos daily yung namin dito, ang Misa de Gallo, ang busy nga. Tapos practice naman namin sa choir kasi Pasko na. Tapos may pinaghahandaan pa akong debate. Tapos New Year naman, grabe. Please pray po mga kapatid for me, no? Sasali niyo po ako sa panalangin na sana mawala tong sipon ko kasi nagpapahirap sa akin to eh. Ang hirap, hindi ako makahinga. Good luck na lang sa akin mamaya sa pagtulog. Pero gayon pa man, pasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyaya, lalong-lalo na po sa guidance, no? At salamat din sa mga kapuntos, sa mga kaabag. God bless all. See you tomorrow, Brother Jando. Okay, tinabigyan naman ngayon kay Brother Angel naman sa kanya pasalamat. Brother Angel? Amen. Praise the Lord. No? Muli, maraming salamat. Unang-una sa Diyos po, sa kanyang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you po. Thank you to the Holy Spirit and kay Mama Mary. Bro, last verse na po tayo. Lucas chapter 17 verse 10. Paalala po sa lahat. Maingay sa background ko, Brother Angel. Nandito si Tiba, no? Ingay-ingay. Maingay na. Sige. Bro, Junri, paano nga Lucas 17:10? Sure. Oh. Luke 17:10. Mas maganda siyang pakinggan pala pag may sipong ka. Sure. Nagagamit din ang sipon. Nagamit din ang sipon. Mas maganda siyang pakinggan. Sige, ito po tayo mababasa. Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Amen. So yun po kami, no? Kami, kahit si Pope Francis, Cardinals, Bishop, kami pare, kami rin po. Kami tumutupad lamang. Sabi natin po ni Jesucristo, sasabihin daw namin, kami aliping walang kabuluhan, no? So kailangan po laging pasalamat po tayo sa Diyos po, no? Kami mga alipin lamang na talagang it's an honor po, no? Talagang pinili ni Lord na maglingkod sa Kanya. Kami aliping walang kabuluhan, laging papapasalamat lagi sa Diyos. At sana mai-share niyo po ito para bilang pagkakataon natin maglingkod sa Kanya, be an online missionaries, online evangelizers, by means of spreading the good news, no? By means of spreading this punto por punto, plus pag nagsa FB nyo, sana mai-share nyo na sa FB nyo tungkol kay Lord, no? Pagdating sa, lalo na yung sabi nga ni Cardinal Bishop Ambo, no?
Mas ngayon, panahon na to, sinasabihan ng mga pari niya na mas focus dun sa salita ng Diyos. Wag daw yung sobra yung masyadong opinion, masyadong ano lang. Dapat daw focus tayo mismo, no? Sa salita ng Diyos talaga. Yan daw ang dapat ipangaral. Kaya tama-tama punto por punto, lagi tayo nagbibigay ng verse sa Bible. Sabi ni Cardinal Bishop Ambu ngayon, yun daw ang laging natin gawin. So sa mga Facebook natin, sana maibigay natin lagi. Magbigay tayo ng mga talata para mas maraming makaalam. So pabaon po ng ating ebanghelyo, napakaganda yung mga lahi ng ating Panginoon Kristo, may mga nakaraan. Ganon din po tayo, may mga nakaraan din tayo, no? Ngunit sabi nga, pag ang Diyos na ang kumilos, no? Yung mga maling yan nakaraan, yung mga pag pinili mo ang Diyos, no? Sigurado mawawala na lahat yan. At sa pagdating niya, maliwanag po ang gusto niya. Mateo 4:17, sabi niya, magsisi kayo. Talikuran yung mga kasalanan. So kung yun ang gusto niya, yun po ibigay natin para sa kaarawan niya sa Paskong ito. Go to confession po para mas matuwa siya sa birthday niya. Amen. Yun lang po, na may marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, thanks you, Brother Angel. At yung muna ibigay ka, Brother Darwin muna. Brother Darwin. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you sa iyo, Brother Darwin. At closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.